Sa lungsod ng Linshui City ay matatagpuan ang angkan ng pamilya Qin na kasalukuyang nagsasagawa ng isang pagtitipon dahil ngayon ang nakatakdang araw kung saan ang mga bagong henerasyon sa kanilang pamilya ay magsisimulang gisingin ang mga nakatago nilang mga martial spirit sa katawan. Sa malaking lugar ng Kenlan Continent ay maari lamang maging isang martial artist ang isang nilalang kung mapagtatagumpayan nitong gisingin ang kanyang martial spirit na siyang magiging daan para makapag-absorb ang katawan ng enerhiya mula sa heaven and earth. Ang mga martial spirit ay nahahati sa 4 na klase na kung tawagin ay Tian, Di, Zuan at Yellow na mayroong 10 level bawat klase. Ang rango ng martial spirit na makukuha ng isang martial artist ay ang magiging basehan kung hanggang saan ang limitasyon ng isang martial artist pati na rin kung gaano kabilis ang kanyang pag-angat sa cultivation level. Sa makatuwid ay labis itong mahalaga dahil dito pa lamang ay malalaman na ang potensyal ng isang martial artist na magnanais lakbayin ang malawak na mundo ng martial arts. Si Qin Changkung na kabilang sa pamilya Qin ay kasalukuyang sumasailalim sa paggising ng kanyang martial spirit. Ilang sandali pa ang lumipas ng kanyang paghihintay ay matagumpay na nagising ni Qin Changkung ang kanyang martial spirit at isa itong puting tigre na nagtataglay ng pambihirang lakas. Ang level ng natanggap na martial spirit ni Qin Changkung ay isang 5th grade yellow rank martial spirit na matuturing na isang genius sa kanilang lugar kaya naman labis silang lahat na namangha. Sa isip-isip ni Qin Changkung ay labis siyang pinalad dahil nakatanggap siya ng isang 5th grade yellow rank martial spirit na kasalukuyang pinakamataas sa kanilang angkan. Napalingon si Qin Changkung kay Qinyan at kitang-kita ang labis na pagkamuhi niya dito kaya naman niinsulto niya ito sa kanyang isip. Dahil tapos na si Qin Changkung ay agad na tinawag ng elder ng kanilang angkan si Qinyan para sumunod na tuklasin ang kanyang martial spirit. Si Qinyan ay ang bida sa ating kwento na nagtataglay ng pambihirang talento na walang makakakumpara sa kanilang angkan kay naman labis ang pagkainggit ni Qin Changkung dito. Ang lahat ay masaya at sabik na makita ang martial spirit ni Qinyan dahil inaasahan nila na mas mataas ito kay Qin Changkung gayong mas talentado si Qinyan doon. Agad na umupo si Qinyan sa gitnang bahagi ng entablado para simulan ang kanyang pagtanggap ng martial spirit na matagal na niyang hinihintay. Ang lahat ay hindi mapakali sa magiging resulta kaya naman inutusan silang kumalma ng elder ng pamilya dahil maari itong makasagabal sa ginagawang konsentrasyon ni Qinyan. Mataas ang kumpiyansa ni Qin Changkung na hindi siya magagawang higitan ni Qinyan gayong ang kanyang nakuhang martial spirit ay maituturing ng pinakamataas sa kanilang angkan. Dagdag pa niya na hindi malabong maging kagaya lamang si Qinyan ng karamihan sa kanilang miyembro na nakatanggap ng 2nd grade yellow rank martial spirit. Si Qinyan ay team na nakaupo sa entablado at unti-unti niyang ginigising ang kanyang martial spirit. Maya-maya pa ay lumabas sa kalangitan ang isang liwanag na nagpapahiwatig na matagumpay na ni Qinyan na nagising ang kanyang martial spirit. Kitang-kita sa mukha ng mga nakakita ang labis na pagkabigla sa naging resulta ng martial spirit ni Qinyan. Sa itaas ni Qinyan ay makikita ang isang pulang sandata na pinalilibutan ng isang dilaw na liwanag. Ang elder ng pamilya ay ang unang nagbigay ng komento sa martial spirit ni Qinyan at hindi siya makapaniwala na ang nakuha ni Qinyan ay 1st grade yellow rank martial spirit na siyang pinakamababa sa lahat ng martial spirit na maaring makuha ng isang martial artist. Si Qinyan na nanatili pa din sa entablado ay hindi na nabigla sa kanyang nakuha na para bang inaasahan na niya na mangyayari ang bagay na ito. Tumayo na si Qinyan para umalis sa entablado subalit biglang tumawa si Qin Changkung ng pagkalakas-lakas sa harap ng maraming manunood. Hindi na nagsayang pa si Qin Changkung ng oras at agad na niinsulto si Qinyan dahil nakakuha ito ng basurang martial spirit. Mariing sinabi ni Qin Changkung sa lahat na sa kanilang angkan ay siya na ang hihiranging top genius sa bagong henerasyon. Ang 1st grade yellow rank martial spirit ay ang pinakamababang martial spirit sa lahat at itinuturing itong walang silbi dahil kung makakakuha ang martial artist ng ganito ay wala na rin siyang pinagkaiba sa normal na tao. Bukod pa dyan ay bihira lamang itong makuha ng martial artist dahil kadalasan ay 2nd grade yellow rank martial spirit na ang nakukuhang pinakamababa. Kitang-kita sa mukha ng mga naruroon ang labis na pagkadismaya nila sa naging resulta ng martial spirit ni Qinyan. Maya-maya pa ay isa-isa nang nagsigawan ng masasakit na salita ang mga hangal sa paligid at ang iba pa dito ay pinapalaya si Qinyan sa kanilang angkan.
Maging ang mga elder na naruroon ay labis-labis ang pagtataka sa kanilang nakita dahil kilala si Qin Yan sa kanilang angkan bilang genius na sa martial arts dahil sa mura nitong edad ay nagagawa na niyang makapag-imbento ng mga teknik. Nakita itong pagkakataon ni Qin Changkung para sirain ang reputasyon ni Qin Yan kaya naman ipinangalanda kanya sa lahat na si Qin Yan ay walang karapatan na maging young master sa kanilang angkan. Sa mga nakarinig ay walang ni isa na tumanggi at tinatanggap pa nila na ito ay totoo dahil walang karapatan maging young master ang isang kagaya ni Qin Yan na may pinakamababang martial spirit. Sinapawan pa ng ilang miyembro ng pamilya ang umiinit na tensyon at iminungkahi na ang karapat-dapat sa posisyon ay si Qin Changkung na siyang nagtataglay ng pinakamataas na martial spirit sa kanilang lahat. Ang lahat ng naruroon ay nagkakaisa at sumasang-ayon na gawing young master si Qin Changkung na mas karapat-dapat kaysa kay Qin Yan. Ang naging kaganapan kung saan ang talentadong bata na si Qin Yan ay nakatanggap ng basurang martial spirit ay mabilis na kumalat sa buong lungsod. Sa malawak na lugar ng angkan ng pamilya Qin ay makikita si Qin Yan na kasalukuyang nag-ensayo imbis na pinanghihinaan ng loob. Habang nag-ensayo ay napatunayan ni Qin Yan na ang martial spirit ng isang martial artist ay talaga namang mayroong malaking epekto sa bilis ng cultivation ng isang martial artist. Bagamat nakakuha siya ng pinakamababang martial spirit ay makikita pa rin sa mukha ni Qin Yan ang saya na walang halong pagkadismaya. Iniisip ni Qin Yan na labis siyang maswerte dahil nakuha niya ang matagal na niyang ninanais. Ilang taon na ang nakakaraan kung saan si Qin Yan ay nag-ensayo sa isang kabundukan nang bigla na lamang siyang tamaan ng isang ligaw na pulang kidlat. Ang kidlat na tumama kay Qin Yan ay hindi nagdulot sa kanya ng matinding pinsala bagkus nagbigay pa ito sa kanya ng isang biyaya na hindi kayang tumbasan ng kahit anuman sa mundo dahil mula sa mga pulang kidlat ay lumabas ang isang martial spirit na pumasok sa kanyang katawan. Ang martial spirit mula sa pulang kidlat ay tinawag na Divine Battle Spirit na nagtataglay ng matinding kapangyarihan. Para tuluyan nang mapasakamay ni Qin Yan ang Divine Battle Spirit ay kinakailangan niyang isakripisyo ang kanyang naging martial spirit kapalit nito. Sa isip-isip ni Qin Yan na kung magkataon na nakakuha siya ng mataas na martial spirit ay malabo na niyang matatanggap ang Divine Battle Spirit dahil tataas ang tsansa na magtalo ito sa proseso kaya naman labis ang kanyang pagsasaya nang makakuha siya ng pinakamababang martial spirit. Agad na nilabas ni Qin Yan ang kanyang Scarlet Flame Saber martial spirit at walang pagdadalawang isip na isinakripisyo ito. Ang Scarlet Flame Saber martial spirit ay unti-unting nawawasak at nagiging isang enerhiya na lamang sa hangin. Kitang-kita sa mukha ni Qin Yan na labis siyang nahihirapan habang unti-unting bumabalik sa kanyang katawan ang enerhiya na nagmumula sa nawawasak na Scarlet Flame Saber martial spirit. Hindi rin nagtagal ay natapos na rin ang ginagawa ni Qin Yan na pagwasak sa sarili niyang martial spirit. Pagkatapos ni Qin Yan na wasakin ang Scarlet Flame Saber martial spirit ay lumabas sa kanyang likuran ang panibagong martial spirit na nakuha niya sa pulang kidlat na tumama sa kanya noon. Maya-maya pa ay hindi na nga kinaya ni Qin Yan ang matinding pagod na kanyang dinanas kanina kaya naman agad siyang bumagsak sa sahig nang matapos niyang malaman na nagtagumpay siyang makuha ang Divine Battle Spirit. Makalipas ang ilang sandali ng pagkawalan ng kanyang malay ay naalipungatan na rin siya dahil sa nakakasilaw na sinag ng araw. Pagkagising ni Qin Yan ay nais na niya agad makita ang kanyang Divine Battle Spirit kaya naman hindi na siya nagpatumpik kampak pa at inilabas ito. Mula sa kanyang likuran ay sumulpot ang isang parang buhay na martial spirit na binigyan siya ng matinding titig kaya naman nakaramdam siya ng kaunting pagkabahala dito. Agad na nilingon ni Qin Yan ang Divine Battle Spirit na pinalilibutan ng 6 na mga dilaw na liwanag na nagpapahiwatig ng ranggo nito bilang isang 6th grade yellow rank martial spirit. Para mas lalong malaman ni Qin Yan kung gaano nga ba kalakas ang Divine Battle Spirit ay agad niya itong ginamit sa pag-absorb ng enerhiya sa paligid para umangat ng level. Habang si Qin Yan ay seryosong inaabsorb ang enerhiya sa paligid ay laking gulat nang maramdaman niya na 10 beses na mas mabilis ang kanyang pag-absorb ng enerhiya ngayon kumpara sa Scarlet Flame Saber martial spirit. Makalipas ang 3 oras ng pag-absorb ng enerhiya ay matagumpay si Qin Yan na nakatungtong sa first layer ng Body Tempering Realm. Labis-labis ng saya sa mukha ni Qin Yan dahil hindi niya lubos maisip na ganito kabilis ang kanyang magiging pag-angat.
Sa isip-isip ni Qin Yan ay matutupad na rin niya ang kanyang pangarap na maging isang malakas na martial artist sa tulong ng Divine Battle Spirit. Sa silid kung saan nagpapahinga si Qin Yan ay dumating ang isang miyembro ng pamilya para ihatid kay Qin Yan ang isang bote ng elixir na matatanggap niya kada buwan. Nang marinig ni Qin Yan na dumating na ang kanyang elixir ay agad siyang sabik na kuhanin ito para kainin. Dahil sa pinapakitang ekspresyon ni Qin Yan habang nasa sabik na makain ang elixir ay natakot ang babae na nagdala ng elixir at ibinato na lamang kay Qin Yan ito sa pag-aakalang siya ang nais kainin ni Qin Yan. Agad na tumakbo palabas ang babae sa pag-aakalang may masamang balak sa kanya si Qin Yan. Hindi na ito pinansin pa ni Qin Yan at agad na binuksan ang bote ng elixir para tingnan ang laman nito. Tinaktak ni Qin Yan ang laman ng bote at laking gulat niya na masyadong marami ang kanyang natanggap na elixir kumpara sa nakasanayang isa lamang bawat buwan. Batid ni Qin Yan na ang mga elder ng kanilang pamilya ay hindi papayag na makatanggap siya ng ganito karami dahil batid ng lahat kung gaano kabasura ang kanyang martial spirit kaya naman napagtanto niya na maaring dahil ito sa kanyang ama. Nangako si Qin Yan sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para lamang hindi madismaya ang kanyang ama. Sinimulan na ni Qin Yan na kainin ang elixir at ni-absorb ang enerhiya na nagmumula rito. Habang ina-absorb ni Qin Yan ang enerhiya mula sa elixir ay laking gulat niya nang bigla na lamang puwersahang inagaw ng Divine Battle Spirit ang spiritual energy sa elixir. Tiningnan ni Qin Yan kung mayroon bang problema sa kanyang Divine Battle Spirit subalit nakita niya na ayos lamang ito. Nagpatuloy si Qin Yan sa pagkain ng elixir at kagaya ng nauna ay talagang ina-absorb ng Divine Battle Spirit ang spiritual energy sa loob ng elixir. Dahil hindi alam ni Qin Yan kung bakit ito nangyayari ay hinayaan na lamang niya muna na kunin ng Divine Battle Spirit ang spiritual energy sa elixir at titingnan niya kung ano ang mga susunod na kaganapan. Kinain sabay-sabay ni Qin Yan ang natitira pang elixir para mapabilis ang proseso subalit nang matapos niyang makain ang lahat ng elixir ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng kakaibang enerhiya na umaangat sa kanyang katawan. Maya-maya pa ang kanyang Divine Battle Spirit ay biglang umangat ng level at tuluyan na nang naging isang ganap na 7th grade Yellow Rank Martial Spirit. Napagtanto ni Qin Yan na kaya pala ina-absorb ng Divine Battle Spirit ang mga elixir na kinakain niya ay dahil may kakayahan itong umangat ng level. Hindi makapaniwala si Qin Yan sa kanyang nakita dahil ang martial spirit ng isang martial artist ay walang kakayahan na umangat ng level at kung ano ang nakuha nitong level sa simula ay mananatili na ito doon pang habang buhay kaya naman labis ang kanyang pagtataka kung bakit kakaiba ang kanyang Divine Battle Spirit. Kuminang ang mga mata ni Qin Yan dahil kung magkataon na walang limitasyon ang pag-angat ng level ng Divine Battle Spirit habang nakaka-absorb ito ng spiritual energy ay darating ang panahon na maabot niya ang legendary Tian Rank Martial Spirit. Habang punong-puno ng saya si Qin Yan ay bigla na lamang sumabog ang kanyang pinto na nasa kanyang likuran. Sa nawasak na pinto ay lumabas ang isang batang martial artist na agad nakalabas ang kanyang martial spirit at inuutusan nito si Qin Yan na lumabas para harapin siya. Ang dumating na martial artist ay si Chen Xiao na nagtataglay ng 3rd grade Yellow Rank Martial Spirit at nagpunta siya kay Qin Yan para kunin ang elixir nito dahil para sa kanya ay wala itong maitutulong kay Qin Yan gayong basura naman ang martial spirit nito. Mariin na tumanggi si Qin Yan sa nais mangyari ni Chen Xiao. Ang hangal na si Chen Xiao ay agad na pinalabas ang kanyang aura para takutin si Qin Yan at ibigay na sa kanya ang elixir. Sumagot si Qin Yan na may pang-osar na kasalukuyan siyang wala ng elixir at tanging maibibigay na lamang niya kay Chen Xiao ay ang madudukot niya sa kanyang ilong. Hindi na nga nakapagpigil pa si Chen Xiao at agad na inatake si Qin Yan sa pag-aakalang kaya niya itong labanan. Agad na humanda si Qin Yan sa pag-atake at nais niyang bigyan ng leksyon ang hangal na si Chen Xiao. Gamit ang low-class collapsing fist ay inatake ni Qin Yan si Qin Xiao at sa atakeng ginawa niya ay agad na natalo si Qin Xiao kasabay ng pagkawasak ng martial spirit nito. Tumilapon sa malayo si Qin Xiao at nagtataka siya kung bakit nasa first layer body tempering realm na agad si Qin Yan gayong siya ay hindi pa nakakatungtong dito kahit na mas mataas ang kanyang martial spirit dito. Tinitigan ng masama ni Qin Yan si Qin Xiao at agad na pinalayas ito sa kanyang pamamahay. Kumaripas ng takbo parang aso si Qin Xiao sa takot na baka saktan pa siya ni Qin Yan.
Naiwan si Qin Yan sa lugar at namoproblema kung anong gagawin niya sa kanyang pinto na sinira ni Qin Shao. Dahil sira ang kanyang pinto ay mahihirapan siyang mag-cultivate ng komportable kaya naman naisipan na lamang niyang magtungo sa Martial Skill Pavilion. Hindi rin nagtagal ay nakarating na agad si Qin Yan sa Martial Skill Pavilion kung saan nakalagay ang lahat ng martial technique ng kanilang angkan na maaring gamitin ng mga miyembro na kabilang sa pamilya Qin. Pumasok si Qin Yan sa loob ng Martial Skill Pavilion at agad siyang sinalubungang isang matanda na siyang nagbabantay dito sabay tinanong kung bakit si Qin Yan naparito. Sumagot si Qin Yan ng may paggalang at sinabi kay Elder Ye na nais niyang umakyat sa ikalawang palapag ng Martial Skill Pavilion. Agad naman na tumanggi si Elder Ye at sinabi na hindi maaring magtungo roon si Qin Yan dahil kailangan muna nito na makatungtong sa First Layer Body Tempering Realm. Si Qin Yan ay hindi na nagsayang pa ng oras at agad na pinalabas ang kanyang aura para ipakita kay Elder Ye ang kanyang level. Nabigla si Elder Ye sa kanyang nakita dahil si Qin Yan ay isa ng ganap na First Layer Body Tempering Realm kahit pa ilang sandali pa lamang ang nakalipas simula nang magising nito ang kanyang martial spirit. Dahil napatunayan na ni Qin Yan ang kanyang sarili ay agad siyang umakyat sa ikalawang palapag at hindi na siya pinigilan pa ni Elder Ye. Nakarating na si Qin Yan sa loob ng ikalawang palapag at makikita sa loob nito ang mga nagtutumpukan na maraming mga libro ng martial arts. Habang tumitingin si Qin Yan sa mga libro ay may biglang sumulpot sa kanyang gilid na isang martial artist at namangha ito nang makita si Qin Yan dahil hindi niya inaakala na magagawa ni Qin Yan makaangat sa First Layer Body Tempering Realm sa lalong madaling panahon. Ang martial artist na nagsalita ay ang nakatatandang kapatid ni Qin Shao na si Qin Yu at nagtataglay ito ng 4th grade yellow rank martial spirit kaya naman kabilang din ito sa tinuturing na genius ng kanilang angkan. Naniniwala si Qin Yu na kaya lamang umangat ang level ni Qin Yan ng sobrang bilis ay dahil sa tulong ng elixir na ibinigay ng kanyang ama na siyang family head ng kanilang angkan. Sarkastikong sumagot si Qin Yan at sinabi kay Qin Yu na totoong labis na nakatulong sa kanya ang elixir at sa tulong nito ay nagawa niyang bugbugin kanina lamang ang kapatid ni Qin Yu na si Qin Shao. Nagtatakang tinanong ni Qin Yu si Qin Yan kung totoo bang tinalo nito ang kanyang kapatid. Sumagot si Qin Yan na tinuruan niya lamang ng leksyon ang uhugan niyang kapatid na sinira ang kanyang pinto at inintala ang kanyang pag-ensayo para lamang puwersahang kunin ang kanyang elixir kaya naman nararapat lamang sa kanya na bugbugin. Sa sinabi ni Qin Yan ay nagalit si Qin Yu at agad na nilabas ang kanyang martial spirit para umatake. Bago pa man magsimula ang labanan sa pagitan nila ay nagpakawala na si Elder Ye ng matinding pressure para patigilan silang dalawa dahil labag sa patakaran ng kanilang martial skill pavilion ang maglaban sa loob. Ipinagdiinan ni Elder Ye na kung magpapatuloy si Qin Yu sa kanyang ginagawa ay patatalsikin niya ito sa martial skill pavilion at kailanman ay hindi nahahayaan pang makabalik. Agad na nagmakaawa si Qin Yu kay Elder Ye na patawarin siya at hindi na siya manggugulo pang muli dahil nais niya pang makabalik sa loob ng Martial Skill Pavilion. Pagkatapos humingi ng paumanhin ay galit na umalis si Qin Yu at nag-iwan ng mensahe kay Qin Yan na maswerte siya ngayon dahil naririto si Elder Ye para pigilan sila dahil kung magkataon na magkita sila sa labas ay tiyak na lulumpuhin niya si Qin Yan. Hindi naman nakaramdam ng takot si Qin Yan sa sinabi ng hangal na si Qin Yu at sinabihan pa niya ito na kung magkataon man na magtagpo sila sa labas ay sisiguraduhin niya na mabubure sa kanilang angkan si Qin Yu kasama ng kanyang basurang kapatid. Lalong nagalit si Qin Yu kay Qin Yan subalit wala itong magawa kundi ang magtimpi at hintayin na lamang ang pagkakataon na magkaharap sila sa labas. Tuluyan nang nakaalis si Qin Yu at naiwan si Qin Yan sa loob na nagsimula ng maghanap ng kanyang martial technique na gagamitin. Sa ginagawang paghahanap ni Qin Yan wala man lang siyang nakita na maaari niyang magamit na naayon sa kanyang abilidad kahit na malalakas naman ang mga martial technique na naririto. Maya-maya pa habang pinaghihinaan ng loob si Qin Yan na makakuha ng martial technique na bagay sa kanya ay bigla na lamang niyang nakita sa isang sulok ang isang sirang libro. Ang sira na libro ay pinamagatang Thunder Crash Saber Art na halos pinaglumaan na ng panahon. Ang teknik na ito ay makakatulong sa martial artist na makagawa ng atake na kasing bilis ng isang kidlat. Kuminang ang mga mata ni Qin Yan at batid niya na ito na ang kanyang hinahanap at natitiyak niyang babagay sa kanyang martial spirit.
Noong 16 na taong gulang pa lamang si Qin Yan ay nagawa na niyang makaimbento ng isang saber art technique na kanyang ginagamit hanggang ngayon, subalit ang kanyang nilikhang teknik ay naabot na ang limitasyon at hindi na maaring gamitin pa, kaya naman labis na makakatulong ang Thunder Crash Saber Art para mas lalong mapaangat ang kanyang kaalaman pagdating sa saber art. Matapos makuha ni Qin Yan ang Thunder Crash Saber Art ay agad na rin siyang bumalik sa kanyang silid pahingahan para aralin ang kanyang bagong teknik, subalit sa kanyang pagbabalik ay nakita niyang ayos na muli ang kanyang pintuan. Bago pa man makapasok si Qin Yan ay nakarinig na siya ng boses mula sa loob at inaantay nito ang kanyang pagbabalik. Sa loob ng kanyang tahanan ay naruroon ang kanyang ama na si Chen Tian na family head ng kanilang angkan. Bukod pa dyan ay natatanging si Qin Tian lamang ang nakaabot sa Xian Tian realm sa kanilang angkan. Agad na tinanong ni Qin Tian si Qin Yan kung totoo ba ang nasagap niyang balita na isa na siyang ganap na first layer body tempering realm. Hindi naman ito itinanggi ni Qin Yan at sumagot sa kanyang ama na may paggalang habang nagpapasalamat dito dahil sa binigay niyang elixir sa kanya. Nagtataka ang kanyang ama dahil bagamat marami ang ibinigay niyang elixir kay Qin Yan ay hindi naman ito sapat para mabilis na umangat ang level nito. Sumaagot na laman si Qin Yan na maaring swerte lamang siya at hindi pinagkaaitan ng kapalaran. Sa isip-isip ni Qin Yan ay kailangan niyang itago ang kanyang sekreto patungkol sa kanyang Divine Battle Spirit dahil labis itong delikado kung malalaman ng iba at maaring magdulot sa kanila ng matinding dilubyo kung magkataon, kaya naman itatago niya ito maging sa kanyang mga kamag-anak. Tinanong ni Qin Yan kung ano ang dahilan kung bakit naparito ang kanyang ama. Sumagot si Qin Tian na nais lamang niyang palakasin ang loob ni Qin Yan, subalit mukhang hindi na ito kailangan. Dagdag pa niya na kung kakailanganin pa ni Qin Yan ng mga elixir ay magsabi lamang ito sa kanya at handa siyang ibigay ang mga pangangailangan ni Qin Yan sa abot ng kanyang makakaya. Nang marinig ni Qin Yan ang sinabi ng kanyang ama ay hindi na niya ito pinalampas pa at agad na humingi ng pabor at lantaran na sinabi na kailangan niya ng 500 piraso ng elixir. Sinabi ni Qin Yan na masyadong mabigat ang kanyang hiling, subalit kailangan lamang magtiwala ng kanyang ama sa kanya at hindi siya nito bibiguin. Sa isip-isip ni Qin Yan ay labis niyang kailangan ng maraming elixir para malaman kung hanggang saan pa kayang umangat ng kanyang Divine Battle Spirit. Tinanong ng kanyang ama kung bakit sobrang dami naman yata ang kailangan ni Qin Yan na elixir. Hindi nakasagot si Qin Yan sa tanong ng kanyang ama at nanatili itong tahimik. Nang makita ni Qin Tian na nag-aalinlangan si Qin Yan ay hindi na niya inungkat pa ang dahilan ni Qin Yan kung bakit nito kailangan ng maraming elixir at sinabi na lamang na gagawin niya ang lahat para maibigay ang nais nito, subalit maaring matagalan ang kanyang pagkuha noon. Gayong hindi biro ang dami ng hiniling ni Qin Yan. Nakalipas ang 3 araw at nanatili lamang si Qin Yan sa kanyang silid habang pinagpapatuloy niya ang kanyang ensayo. Ilang sandali pa ang lumipas ng pag-ensayo ay matagumpay na si Qin Yan na umangat sa second layer ng Body Tempering Realm. Ang Body Tempering Realm ay may 10 layer at bawat layer ay nakakatulong para patibayan ang pundasyon ng katawan dahil habang tumatagal ay tumataas ang kailangan ng martial artist na enerhiya sa katawan, kaya naman kailangan palakasin muna ang katawan bago ang lahat. Nang umangat ang Divine Battle Spirit sa 7th grade Yellow Rank Martial Spirit ay naging doble din ang bilis ng kanyang cultivation, subalit inabot pa rin siya ng 3 araw para umangat sa second layer, kaya naman napagtanto na niya na kung ang gamit niyang Martial Spirit ay ang dating Scarlet Saber Martial Spirit ay tiyak na aabutin siya ng 1 taon bago umangat. Sa conference hall ng pamilya Qin ay makikita na nagtitipon ng matataas na opisyal ng kanilang pamilya at nasa gitna ang ama ni Qin Yan. Kasama niya ang mga elder ng pamilya na siyang namumuno rin sa buong angkan. Ang Supreme Elder na si Qin Tiba na siyang ama rin ni Qin Changkung ay tinanong si Qin Tian kung bakit ito nagpatawag ng pagpupulong. Mariing sinabi ni Qin Tian bilang family head ng kanilang angkan ay bibigyan niya ang kanyang anak ng 1,000 elixir at nais lamang niyang ipaalam sa lahat ng elder ng kanilang pamilya. Ang Supreme Elder ay agad na nagkaroon ng matinding reaksyon at nagtanong ng pag-alit kung bakit naman bibigyan ni Qin Tian ang kanyang anak ng 1,000 elixir, gayong batid naman ng lahat na basura ang nakuha nitong martial spirit. Sumagot si Qin Tian at sinabi sa Supreme Elder kung hindi ito papayag sa 1,000 na elixir ay kahit 500 na lamang ang kanyang ibibigay.
Hindi nagpatinag ang Supreme Elder at talagang tumututol siya sa nais mangyari ng kanilang family head dahil para sa kanya ay masasayang lamang ang maraming elixir kay Qin Yan. Ang dalawang elder sa kanilang pamilya ay sumang-ayon sa sinabi ng Supreme Elder at hindi rin sila pumapayag sa nais ng family head dahil ang 500 na elixir ay katumbas na ng 5 buwan na resources na ipinapamahagi nila sa buong disciple ng angkan. Pinatigil ni Qin Tian ang mga elder sa pagtutol sa kanya dahil buo na ang kanyang desisyon at hindi niya pinapunta ang mga elder sa pagtitipon para humingi ng permiso sa kanila kundi para lamang ipaalam sa kanila ang nais niyang gawin. Dagdag pa niya na para hindi sila magkasamaan ng loob ay hindi na siya kukuha pa ng sahod na kanyang matatanggap buwan-buwan para punan ang mawawalang resources dahil sa 500 na elixir. Bagamat sinabi na ng family head na buo na ang desisyon nito ay hindi pa rin pumayag ang Supreme Elder kaya tumutol siya hanggang sa huli. Sa isip-isip ng Supreme Elder ay limitado lamang ang elixir na mayroon sa kanilang angkan at kung kukuhanin ng family head ang malaking parte nito ay tiyak na wala na siyang maibibigay sa kanyang anak na si Qin Chang kung nabalak sana niyang bigyan din ng maraming elixir. Dahil nakita ni Qin Tian na hindi pa rin siya sinasang ayunan ng mga hangal na elder ay nagpakawala siya ng matinding pressure sa kanila dahilan para mapabagsak sila sa sahig at sinabing tapos na ang pagtitipon kaya wala na silang dapat pang pag-usapan. Natahimik ang mga elder at hindi na sumagot pa sa takot na baka lalong magalit sa kanila si Qin Tian na siyang pinakamalakas sa kanilang angkan. Si Qin Yan ay nasa loob lamang ng kanyang silid at hindi humihinto sa pag-ensayo para mabilis umangat ang kanyang level. Ilang sandali pa ang lumipas ay nararamdaman na niya na malapit nang umangat ang kanyang level dahil namumuo na ang makapal na aura sa kanyang paligid. Hindi rin nagtagal ay tuluyan nang umangat ang level ni Qin Yan at naging isang ganap na third layer body tempering realm. Matapos ang kanyang pag-ensayo ay agad na siyang tumayo para isipin ang kanyang susunod na gagawin. Iniisip ni Qin Yan kung kailan maibibigay sa kanya ng kanyang ama ang mga elixir na hiniling niya. Batid niya rin na hindi magiging madali ang kakaharapin ng kanyang ama sa mga elders ng pamilya dahil alam ng lahat na hindi magiging kapaki-pakinabang ang maraming elixir sa kanya gayong mababa lamang ang nakuha niyang martial spirit. Bagamat nais na niyang ipangalandakan sa lahat na hindi mahina ang kanyang martial spirit ay pinili pa rin niyang itago ito para ilabas sa tamang panahon. Dahil tapos na siyang mag-cultivate ay nais naman niyang magtungo sa Longhu Mountain Range para doon ipagpatuloy ang kanyang ensayo at susubukan niyang hubugin ang kanyang bagong lakas sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Hindi na nagsayang pa ng oras si Qin Yan at agad na nilakbay ang malawak na kagubatan para makipaglaban sa mga mababangis na halimaw. Sa kanyang paglalakbay ay nakakita siya ng mga kaganapan kung saan ang mga mahihinang nilalang ay nagiging pagkain lamang ng mga malalakas na nilalang. Ang Longhu Mountain Range ay punong-puno ng mababangis na halimaw kaya naman magandang lugar ito para kumuha ng maraming karanasan sa pakikipaglaban. Bukod pa dyan ay talaga naman makakatulong ito para hasahin ang kanyang bagong teknik na Thunder Crash Saber Art na kinakailangan ng kalaban na mabibilis at malalakas. Sa isang lugar ng kagubatan kung saan bumabagsak ang mga tubig pabalik sa maliit na lawa ay naisipan ni Qin Yan na manatili. Sa lugar na ito ay naisip niya na maari niya ditong gamitin ang kanyang teknik ng malaya at walang nagiging sagabal. Nagsimulang gawin ni Qin Yan ang teknik at sa bawat pagkilos ng kanyang kamay na may sandata ay sumasabay sa kanyang galaw ang mga tubig sa paligid. Bagamat nagpapakita siya ng magandang resulta sa pakikipaglaban ay hindi pa rin siya kontento dito na para bang may kulang sa kanyang ginagawa. Maya-maya pa ay naisipan niyang gamitin ang kanyang Divine Battle Spirit habang hinahasa ang kanyang teknik. Sa kalmadong tubig na nasa kanyang harapan ay pinatamaan ito ni Qin Yan ng isang atake na sinusuportahan ng kanyang Divine Spirit. Makalipas ang ilang sandali ay biglang nagbago ang kalmadong tubig at bumuo ito ng dalawang malaking nagwawalang mga pag-angat ng katubigan na hindi kinaya ang lakas ng impact ng atake ni Qin Yan. Habang si Qin Yan ay abala sa pagtingin ng kanyang naging resulta ay bigla na lamang sumulpot sa kanyang likuran ang isang puting tigre. Naramdaman ng tigre ang matinding paggalaw sa lugar na pinag-ensayohan ni Qin Yan kaya naman ang tungo ito dito para tingnan. Ang puting tigre ay tinatawag na multicolored tiger na may lakas ng isang third-grade demonic beast na katumbas ng third-layer body tempering realm sa martial arts. Sa lugar ay nadatna ng tigre si Qin Yan na nagiging dahilan ng pagkabulabog sa lugar at hindi niya ito nagustuhan.
Sumigaw ng malakas ang tigre hudyat ng pakikipaglaban at nais nitong sindakan si Qin Yan. Hindi rin nagtagal ay mabilis na sumugod ang puting tigre kay Qin Yan na nakahanda siyang sagpangin. Nanatiling kalmado si Qin Yan at nang makalapit na sa kanyang pwesto ang tigre ay agad niya itong inatake ng sobrang bilis at sa isang iglap ay nahati sa dalawa ang puting tigre. Sa nangyaring kaganapan ay napagtanto ni Qin Yan na talaga namang napakalakas ng Thunder Crash Saber Art dahil kahit parehas lamang sila ng level ng puting tigre ay madali lamang niya itong napaslang. Bagamat nagawa niyang paslangin ang tigre ng sobrang dali ay hindi lumaki ang ulo ni Qin Yan at nais pang mag-ensayo para ipagpatuloy ang kanyang magandang nasimulan. Paalis na sana si Qin Yan sa lugar subalit bigla niyang naramdaman ang isang presensya ng nilalang sa paligid na nagtataglay ng malakas na killing intent. Maya-maya pa ay lumabas na sa kanyang harapan ang malaking gorila na kulay lila at galit na galit itong sumugod kay Qin Yan. Imbis na matakot ay natuwa pa si Qin Yan sa kanyang nakita dahil nabitin siya sa pakikipaglaban kanina. Tumalon si Qin Yan sa itaas at naghanda ng suntok na atake na punong-puno ng enerhiya. Ang malaking gorila ay sinabayan ng atake ni Qin Yan gamit lamang din ang kanyang kamao at sa hindi inaasahang pangyayari ay natalo si Qin Yan sa unang salpukan. Napatalsik si Qin Yan sa malayo sa sobrang lakas ng naging impact at nang nakita ito ng malaking gorila ay agad itong sumugod para sundan pa ng atake si Qin Yan. Isang malakas na suntok mula sa kamao ng gorila ang papalapit kay Qin Yan na mabilis naman niyang naiwasan bago pa man ito makalapit. Batid ni Qin Yan na hindi na niya ito kayang labanan gamit ang kanyang kamao kaya naman hinugot na niya ang kanyang sandata para maging seryoso na sa pakikipaglaban. Humanda si Qin Yan ng atake gamit ang Thunder Crash technique at sinabayan ang atake na pinakawalan ng malaking gorila subalit kitang-kita pa rin ang kalamangan nito sa kanya dahil sa agwat ng kanilang lakas. Kagaya ng naunang salpukan ay hindi pa rin kinaya ni Qin Yan ang atake kaya naman napatalsik siyang muli nito. Umatras bahagya si Qin Yan para isiping mabuti kung paano niya haharapin ang 4th grade demonic ape na labis ang lakas sa kanya. Habang tumatakbo si Qin Yan ay hindi pa rin siya tinatantanan ng malaking gorila at nagpakawala pa rin ng malalakas na atake na sa bawat pagtama sa kalupaan ay hindi maiwasan na magsitalsikan ang mga tipak ng lupa. Kahit na nakakaiwas si Qin Yan sa mga atake ay hindi pa rin niyang maiwasan na mapinsala dahil masyadong malalaki ang mga tipak ng bato na tumatama sa kanya. Tumapak si Qin Yan sa malaking bato at ginamit itong pangpalakas ng puwersa para mas lalong lumakas ang kanyang gagawing atake sa malaking gorilla. Muling sinubukan ni Qin Yan ang makipagsabayan ng atake sa malaking gorilla subalit hindi niya namalayan ang atake na papalapit sa kanya. Buong-buo na sinalo ni Qin Yan ang atake ng malaking gorila kaya naman tumilapon siya sa malayo habang nagtamo ng matinding pinsala. Bagamat sugatan ay pinilit pa rin ni Qin Yan na tumayo para ipagpatuloy ang kanilang labanan dahil para sa kanya ay hinding-hindi siya susuko. Muling sumugod papalapit sa kanya ang malaking gorila na desidido ding tapusin siya kaya naman hindi ito tumitigil. Habang papalapit ang malaking gorila ay naisip ni Qin Yan sumugod pang muli ng isang atake gamit ang buo na niyang lakas. Nilabas ni Qin Yan ang kanyang Divine Battle Spirit kasabay ang atake na may Thunder Crash technique para gamitin sa pang-atake. Muling nagsalpukan ang kanilang mga atake at sa puntong ito ay napagtagumpayan na ni Qin Yan na manalo at nagawa niyang maputol ang kamay ng malaking gorila. Sa nangyaring kaganapan kung saan naputulan ng kamay ang gorila ay bigla na lamang itong tumakbo sa sobrang takot. Nakita ni Qin Yan na mahina naman pala ang loob ng malaking gorila kaya naman hindi na niya ito hinayaan pang makatakas. Mabilis na hinabol ni Qin Yan ang tumatakas na gorila at sinundan ito ng malakas na atake na nagdulot sa pagkahati nito sa gitna. Sa huli ay nanalo si Qin Yan sa kanyang naging labanan kahit pa nagtamo siya ng matinding pinsala. Naisip ni Qin Yan na masyadong delikado ang kanyang ginawa na pakikipagsapalaran at hindi talaga may iwasang malagay siya sa matinding panganib. Dagdag pa niya na kung magkataon na mayroon pang susunod na halimaw ang kasing lakas ng demonic ape ay tiyak na hindi na siya bubuhayin nito dahil labis-labis ang tinamo niyang pinsala. Umalis na si Qin Yan sa lugar dahil ang dugo ng patay na gorila ay tiyak na makakaakit ng mga kapwa nito halimaw kaya naman minabuti niyang humanap muna ng magandang lugar na pagpapahingahan. Sa kanyang paglalakad sa kagubatan ay naamoy ni Qin Yan ang isang mabangong aroma ng isang makapal na spiritual key na nasa paligid lamang.
Sinundan ni Qin Yan ang pinagmumula ng makapal na spiritual key para tingnan kung ano ito. Sa likod ng malaking puno ay nagtutumpukan ang mas makapal na spiritual key kaya naman napagtanto niya na naroon ang eksaktong lokasyon nito. Nang lapitan ni Qin Yan ang lugar ay laking gulat niya nang makita ang isang Yuan Key Pond sa lugar na punong-puno ng spiritual energy. Labis ang saya sa mukha ni Qin Yan dahil hindi niya lubos maisip na siya ang maswerte na makakatagpo ng lugar na ito. Tatangkain na sanang gamitin ni Qin Yan ang Yuan Key Pond para maibalik ang kanyang lakas at magamot ang kanyang mga sugat subalit bigla na lamang siyang nakarinig ng mga yapak ng paa na papalapit sa kanyang lokasyon. Ang mga hangal na dumating ay ang magkapatid na si Qin Xiao at Qin Yu na may atraso kay Qin Yan at naparito sila para sa Yuan Key Pond. Sa umpisa ay nagdududa pa si Qin Xiao sa kanyang kapatid dahil wala siyang tiwala dito subalit ipinaliwanag ni Qin Yu na nadiskubre niya ang eksaktong lokasyon ng Yuan Key Pond sa isang mapa na kanyang nakita kamakailan. Nanggigil na sinabi ni Qin Xiao na kung magkataon na makita nila ang Yuan Key Pond ay agad siyang magpapalakas para makaganti sa ginawa sa kanya ni Qin Yan. Dagdag pa niya na kung magkataon na sila'y magharap ay titiyakin niya na lulumpuhin niya si Qin Yan. Narinig ni Qin Yan ang lahat habang nanahimik siya sa may gilid at saktong pagdating ng mga hangal sa kanyang posisyon ay tinuwanan niya lamang ang mga ito sabay tinanong kung kaya ba talaga nilang lampuhin siya. Gulat na gulat ang mga hangal nang makita nila si Qin Yan sa may gilid at nagtatakang tinanong ito kung bakit siya naririto. Hindi sumagot si Qin Yan sa kanilang tanong kaya naman hindi na nila inalam ang bagay na iyon dahil ang mahalaga ay nagkita na rin sila sa labas ng kanilang angkan. Masaya si Qin Yu na hindi nagtagal ang kanilang pagtatagpong muli na nagkataon pang wala ng sasagabal sa kanila na elder ng kanilang pamilya. Ang dalawang hangal na magkapatid ay agad na inilabas ang kanilang aura na may level na second layer at first layer body tempering realm. Bagamat mababa ang kanilang level ay namangha pa rin si Qin Yan sa bilis ng kanilang pag-unlad subalit sa kasalukuyang lakas ni Qin Yan ay walang binatbat ang dalawang hangal sa kanyang harapan dahil ang lakas niya ay kayang makipaglaban sa fourth layer body tempering realm. Si Qin Yu ay hindi na nagpatumpik kampot pa at agad na nilabas ang kanyang martial spirit para umatake ng buong lakas. Bibitawan na sana ni Qin Yu ang atake nang bigla siyang pigilan ng kanyang kapatid na si Qin Xiao dahil nais nitong labanan si Qin Yan para makaganti. Dagdag pa ni Qin Xiao na siya pa lamang ay sapat na para lampuhin ang basurang si Qin Yan kaya naman hindi na kailangan pang kumilos ng kanyang nakatatandang kapatid. Ipinaalala ni Qin Yan sa hangal na si Qin Xiao ang kanyang ginawa sa kanya nakaraan lamang dahil mukhang nakakalimutan na niya ito agad at kailangan na muling bugbugin para matauhan. Aminado si Qin Xiao na natalo siya noon subalit hindi na iyon mauulit ngayon dahil isa na rin siyang ganap na first layer body tempering realm. Hindi na nagsayang pa ng oras si Qin Xiao at agad na ginamit ang kanyang autumn water sword technique para ipang-atake kay Qin Yan. Mataas ang kumpiyansa ni Qin Yu sa kanyang kapatid na madali lamang nitong matatalo si Qin Yan dahil ang gamit ni Qin Xiao na pang-atake ay isang middle-class technique na compatible pa sa sword martial spirit nito. Inaakala ng hangal na isa lamang first layer body tempering realm si Qin Yan kagaya ng hangal niyang kapatid kaya naman tiwalang-tiwala siya dito. Tuluyan nang ang umatake si Qin Xiao na agad namang sinabayan ni Qin Yan ng atake gamit ang kanyang kamao. Bagamat hindi gumamit si Qin Yan ng kanyang martial spirit sa pag-atake ay kitang-kita pa rin ang kalamangan nito sa labanan ng magawang wasakin ng kanyang kamao ang espada ni Qin Xiao. Matapos matalo ni Qin Xiao sa unang salpukan ay hindi na siya hinayaan pang mabuhay ni Qin Yan at agad na binutis ang kanyang katawan sa isang atake lamang. Nakita ng hangal na si Qin Yu ang nangyaring kaganapan kung saan pinaslang sa kanyang harapan ang kanyang nakababatang kapatid kaya naman labis-labis ang kanyang pagkabigla dito. Napuno ng galit ang puso ni Qin Yu at agad na nilabas ang kanyang martial spirit para magpakawala ng atake na nakabuhos ang buo niyang lakas. Sa atakeng ginawa ni Qin Yu ay lumabas ang isang mabilis na palaso na nababalot ng mga asul na aura at direktang tatama kay Qin Yan. Nilabas ni Qin Yan ang kanyang sandata at sa isang was-iwas lamang ay nagawa na niya agad itong mapawalang bisa. Nang makita ni Qin Yu ang mabilis na atake ni Qin Yan ay nabalot ang buo niyang katawan ng takot dahil sa ginawa niyang atake ay ibinuhos na niya ang lahat kaya naman naunawaan na niya na wala na siyang pag-asa pang manalo.
Tinanong ni Qin Yan ang hangal na si Qin Yu kung hanggang dito lamang ba ang kanyang lakas dahil labis siyang nadismaya sa ginawang atake nito na hindi man lang umabot sa kalahati ng kanyang lakas. Nanggangatol na tinanong ni Qin Yu si Qin Yan kung ang kasalukuyan bang lakas nito ay isang third-layer body tempering realm na kamakailan lamang ay isang first-layer body tempering realm. Bagamat nararamdaman ni Qin Yu na nagtataglay si Qin Yan ng lakas na higit sa kanya ay hindi pa rin siya makapaniwala na mas mabilis siyang naanditan ni Qin Yan sa cultivation level gayong basura naman ang nakuha nitong martial spirit. Kuminang ang mga mata ni Qin Yan at tinanong harap-harapan ng hangal na si Qin Yu kung inaakala ba nito isang basura talaga ang nakuha niyang martial spirit. Inutusan niya si Qin Yu na imulat nito ang kanyang mga mata at ipapakita niya kung ano ang inaakala nilang basura. Inilabas ni Qin Yan ang kanyang divine battle spirit at ipinakita sa unang pagkakataon kung gaano ito kalakas dahil nang ilabas pa lamang ito ni Qin Yan ay halos mayanig na ang buong kapaligiran sa tindi ng pressure na dala nito. Muling tinanong ni Qin Yan ang hangal na si Qin Yu kung sino na sa kanila ang nagtataglay ng basurang martial spirit gayong nakita na niya ang kanyang martial spirit. Sa harapan ni Qin Yu ay nakatindig si Qin Yan habang nalabas ang martial spirit nito kaya naman hindi niya maiwasang manginig sa takot. Habang pinagmamasdan ni Qin Yu ang martial spirit ni Qin Yan ay napagtanto na niya na isa itong 7th grade yellow rank martial spirit kaya naman lalong nawalan na siya ng pag-asa na manalo pa dahil simula umpisa ay wala na pala talaga siyang karapatan na kaharapin si Qin Yan. Dahil batid ni Qin Yu na wala siyang magiging laban kay Qin Yan ay agad siyang tumakbo para magsumbong sa kanyang ama na elder ng angkan at ipagbigay alam ang impormasyon na nalaman niya ngayon. Sa pag-aakalang makakatakas siya kay Qin Yan ay bigla na lamang itong sumulpot sa kanyang harapan sa isang iglap lamang. Walang ano-ano ay sinundan agad ni Qin Yan ng atake ang katawan ni Qin Yu para mapatigil ito sa ginagawa niyang pagtakas. Bagamat ang suntok ni Qin Yan ay simple lamang ay hindi maitatanggi ang lakas nito na nagdulot sa pagtalsik ni Qin Yu sa malayo na kinalaunan ay tumama sa malaking puno. Ang malaking puno ay hindi kinaya ang impact ng pagbangga ni Qin Yu kaya naman natuluyan itong mavisak at sumama sa pagtilapon ni Qin Yu. Bagamat nahihirapan dahil sa tinamong pinsala ay pinili pa rin ni Qin Yu na tumayo para harapin si Qin Yan. Maya-maya pa ay dumating na rin sa lugar si Qin Yan para lapitan ang hangal na si Qin Yu. Pagdating sa lugar ay agad na sumugod si Qin Yan para paslangin ang nanghihinang si Qin Yu subalit bago pa man makalapit si Qin Yan ay agad na nilabas ni Qin Yu ang kanyang secret technique at lumabas ang maraming malalaking palaso. Hindi inaasahan ni Qin Yan ang atakeng nilabas ni Qin Yu sa pag-aakalang wala na itong natitira pang lakas kaya naman buong-buo niyang sinalo ang mga atake. Naramdaman ni Qin Yan na ang atakeng pinakawalan ni Qin Yu ay may lakas ng isang third-layer body tempering realm kaya naman mukhang hindi na niya maari pang maliitin si Qin Yu. Nagdiwang ng maaga si Qin Yu sa pag-aakalang lamamang na siya kay Qin Yan kaya naman agad niyang inulit ang kanyang atake para tapusin na ang laban. Si Qin Yan na kanina pa hindi gumagamit ng Divine Battle Spirit ay napilitan ng gumamit dahil ang kanyang pinsala na tinamo sa gorilla ay hindi pa magaling kaya naman hindi magiging madali kung lalabanan niya lamang si Qin Yu ng mano-mano. Ang pinakamalakas na secret technique ni Qin Yu ay malapit na kay Qin Yan kaya naman sinabayan na niya ito ng kanyang Thunder Crash Dividing Slash para labanan ang atake. Nagsalpukan ang dalawang malakas na atake at nagdulot ito ng matinding pagyanig sa kagubatan na siyang bumulabog sa mga nilalang roon. Sa nangyaring salpukan ay tuluyan nang naubusan ng lakas si Qin Yu at wala nang kakayahan pang lumaban ng sabayan kay Qin Yan. Labis-labis ang kanyang pagtataka kung paano siya natalo ni Qin Yan subalit ang kanyang pagtataka ay napalitan agad ng takot nang maramdaman niyang malapit na sa kanyang harapan si Qin Yan. Batid ni Qin Yu na wala na siyang kakayahan pa na labanan si Qin Yan kaya naman agad siyang nagmakaawa dito sa pag-aakalang pagbibigyan siya nito. Ang pagmamakaawa ni Qin Yu ay walang naging epekto kay Qin Yan dahil desidido siyang paslangin ang hangal na si Qin Yu gayong batid nito ang kanyang sikreto na ayaw niyang ipaalam sa iba. Bukod pa dyan ay wala siyang balak na buhayin pa ang lapastangan na si Qin Yu na walang ginawa kundi mang maliit ng kanyang kapwa dahil lamang nakakaangat ito ng kaunti. Iniwas-iwas ni Qin Yan ang kanyang sandata at agad na napinatamaan si Qin Yu sa leeg na mabilis nitong ikinamatay.
Matapos ang labanan ay iniwanan na ni Qin Yu ang bangkay ng dalawang hangal sa lugar at agad na magtutungo sa Yuan-Ki Pond para gamutin ang kanyang natamong pinsala sa labanan nila ng gorilla at ng dalawang magkapatid na hangal. Ilang sandali lamang ang lumipas ay agad na narating ni Qin Yan ang Yuan-Ki Pond na punong-puno ng spiritual energy. Hindi na nagsayang pa ng oras si Qin Yan at agad na lumundag sa Yuan-Ki Pond at doon nagmeditate para magbawi ng kanyang lakas na naubos dahil sa sunod-sunod niyang naging labanan. Para mapabilis ang proseso ay nilabas na ni Qin Yan ang kanyang Divine Battle Spirit at ginamit ito sa mabilis na pag-absorb enerhiya sa Yuan-Ki Pond. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na rin ni Qin Yan na gamutin ang kanyang mga pinsala at naibalik na rin niya ang kanyang naubos na enerhiya subalit marami pa rin natitirang enerhiya ang nilalabas ng Yuan-Ki Pond kaya naman napagdesisyunan niyang ipagpatuloy na i-absorb ang lahat ng enerhiya dito. Sa gitna ng Yuan-Ki Pond ay nagpatuloy si Qin Yan sa pag-cultivate at makalipas ang 3 oras ay tuluyan na nga niyang naubos ang lahat ng enerhiya sa Yuan-Ki Pond dahil bumalik na ito sa ordinaryo nitong anyo. Maya-maya pa habang ang mga tubig ay nagiging kalmado ay bigla ni Qin Yan naramdaman na matagumpay na siyang nakaangat sa 4th layer body tempering realm. Umalis na si Qin Yan sa Yuan-Ki Pond dahil wala na siyang makukuha pa roon na enerhiya. Bago si Qin Yan magpatuloy sa kanyang pag-ensayo sa kagubatan ay nais niya munang malaman kung gaano na siya kalakas gayong isa na siyang 4th layer body tempering realm. Sa malaking puno sa kanyang harapan ay sinubukan ni Qin Yan ang kanyang lakas gamit lamang ang kanyang normal na atake at sa isang iglap ay mabilis lamang niyang nawasak ang malaking puno. Nang makita ni Qin Yan ang kanyang lakas ay hindi siya makapaniwala na malaki pala ang itinaas ng kanyang lakas kahit na isang layer lamang ang kanyang inangat. Sa isip-isip ni Qin Yan ay wala pa naman siyang gagawin kung babalik siya sa kanilang angkan kaya naman mas pinili na muna niyang manatili sa Longho Mountain Range para ipagpatuloy ang kanyang pag-ensayo. Muling naglakbay si Qin Yan sa kagubatan at sa kanyang paglalakbay ay marami pa rin siyang nakasalubong na mga 4th grade demon beast subalit wala itong nagagawa sa kanyang taglay-taglay na lakas dahil mabilis niya lamang itong natatalo. Maya-maya pa ay may nakaharap na si Qin Yan na isang 5th grade demon beast na galit sa kanya dahil sa ginagawa niyang pangbubulabog sa kagubatan. Sa harap ng demon beast ay hindi man lang nakaramdam ng takot si Qin Yan at nanatiling kalmado dahil nais niyang subukan ang kanyang lakas sa nilalang na mas mataas ang level sa kanya. Hindi rin nagtagal ay agad na umatake ang demon beast na mabilis na nailaga ni Qin Yan sa pagtalon ng mataas. Mula sa taas ay hinugot ni Qin Yan ang kanyang sandata at nagpakawala ng isang malakas na atake dito. Sa huli ay mabilis lamang napaslang ni Qin Yan ang 5th grade demon beast nang walang kahirap-hirap kaya naman napagtanto niya na maaring may lakas siya na kayang makipagsabayan sa mga nilalang na may lakas ng 6th layer body tempering realm. Bukod sa sunod-sunod na pag-angat ng level ni Qin Yan ay umaangat din ang level ng kanyang Thunder Crash technique na batid niyang hindi rin magtatagal ay malapit ng makatungtong sa susunod na level. Sa mga puntong ito ay napapaisip na si Qin Yan kung gaano kalakas pa ang kanyang aabutin sa tulong ng kanyang Divine Battle Spirit na nagbibigay sa kanya ng mabilis na pag-angat sa cultivation realm at mabilis na pagkaunawa sa malalim na kaalaman ng teknik. Habang namamangha si Qin Yan sa kanyang lakas ay mayroon na naman siyang narinig na mga yapak na nagmumula sa malayo kaya naman agad siyang nagtungo roon para alamin kung ano ang kaganapan doon. Isang grupo ng mga martial artist ang naglalakbay din sa kagubatan sakay ng kanilang mga kabayo at tila ba mayroon silang hinahanap sa lugar. Dahil malapit lamang si Qin Yan sa lugar ay mabilis niya lang nakita kung sino ang dumating at laking gulat niya nang makita ang mukha ng babae dahil kilala niya ito kaya naman nagtataka siya kung bakit naririto sila. Ang babae na nakasakay sa puting kabayo ay si Fang Zhu na pinakabatang anak na babae ng Fang Min family. Ang Fang clan ay ang isa sa pinakamalakas na pamilya sa Linshui City na mas malakas sa Qin clan nila Qin Yan dahil ang Fang family ay mas matagal nang naninirahan sa lungsod kaysa sa kanila. Sumigaw si Fang Zhu sa kanyang mga kasama dahil kanina pa sila naghahanap sa lugar subalit hindi nila matagpuan ang kanilang pakay kaya naman labis na siyang naiinip dito. Sumagot ang kanyang alagad at sinabi na sinunod naman nila ang direksyon sa mapa at natagpuan naman nila ang lugar ayon sa nakalarawan subalit hindi pero nila matagpuan ang kanilang hinahanap kaya naman maaring peke ang mapa na kanilang nakuha. Hindi naniwala si Fang Zhu sa sinabi ng kanyang alagad at inutusan ng pag-alit ang mga ito na maghanap ng mabuti dahil kailangan nilang itong mahanap.
Walang ano-ano ay agad na sumunod ang mga alagad ng walang pag-aalinlangan at kitang-kita sa kanilang mga mukha ang takot kay Fang Zhu. Narinig ni Qin Yan ang kanilang usapan at nalaman na niya na naghahanap pala ng kayamanan sila Fang Zhu kaya naman labis ang kanyang pagkainteresado kung anong kayamanan ito na kinailangan pang pumunta ng personal si Fang Zhu. Habang team-team na nagmamasid ay hindi napansin ni Qin Yan na may naapakan siyang maliit na sanga ng puno na nagdulot ng kaunting ingay. Isa sa mga alagad ni Fang Zhu ay mayroong malakas na pandama at agad na naramdaman ang mahinang pagkabali ng maliit na sanga kaya naman agad niya itong binituhan ng punyal. Nakita ni Qin Yan ang papalapit na atake sa kanya kaya naman labis siyang nabigla dito dahil eksakto nitong nalaman ang kanyang lokasyon. Tumalon si Qin Yan palayo sa puno para iwasan ang atake at nang makaiwas na siya dito ay agad niyang tinanong kung paano nalaman ng martial artist ang kanyang eksaktong lokasyon gayong maingat naman niyang itinago ang kanyang presensya. Simula nang umangat sa level ng 4th layer body tempering realm si Qin Yan ay kumpiyansa na siyang itago ang kanyang mga bakas sa mga nilalang dahil nagkaroon siya ng bagong abilidad na kontrolin ang kanyang aura hanggang sa tuluyan itong maitago kaya naman nagtataka siya kung paano nalaman ng martial artist ang eksakto niyang lokasyon. Ipinaliwanag ng martial artist na ang kanyang martial spirit ay isang mist grass na may kakayahang malaman ang lahat ng nilalang na may enerhiya sa sakop na 10 meter kaya naman kahit na hindi siya malakas ay mayroon pa rin siyang silbi pagdating sa pagdetect ng bagay-bagay. Habang ang dalawa ay nag-uusap ay narinig na nila ang sigaw ni Fang Zhu at tinanong kung sino ang matapang na nilalang na tinangka siyang sundan.